Maraming lalaki ang nangangarap na magkaroon ng babaeng sobrang interesado sa kanila. Ngunit ang katotohanan, mas maraming relasyon ang nasisira hindi sa kawalan ng pagmamahal, kundi sa maling paghawak kapag naroon na ang attraction. Kapag napansin mong palaging ikaw ang hinahanap, excited siyang kausap ka at mas pinapahalagahan ka niya kaysa dati, doon nagsisimula ang tunay na pagsubok. Dahil sa puntong iyon, ang bawat kilos at desisyon mo ay maaring magpalalim ng tiwala niya o tuluyang makasira ng relasyon. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pagiging kampante. Kapag alam nilang gusto na sila ng babae, nagbabago ang ugali nila. Ang iba ay nagiging mayabang, nawawalan ng respeto, o nagsisimulang baliwalain ang damdamin ng kabilang panig. Ngunit ang isang lalaking may mataas na emotional maturity ay naiintindihan na ang attraction ay hindi lisensya para manipulahin, kontrolin o samantalahin ang isang tao. Sa halip, ginagamit niya ito bilang pagkakataon upang bumuo ng isang malusog, matatag at respetadong relasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 11 bagay na dapat mong gawin kapag napansin mong sobrang interesado o malakas ang attraction sa iyo ng isang babae. Ang mga aral na ito ay nakabatay sa psychology, emotional intelligence at healthy relationship principles. Kung gusto mong maging isang lalaking nirerespeto, pinagkakatiwalaan at may matatag na karakter, siguraduhing panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil tandaan mo, ang tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng babaeng nahuhumaling sa kanya, kundi sa paraan ng pagtrato niya sa taong nagmamahal at nagtitiwala sa kanya. Number 1, huwag kang maging kampante. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pag-aakalang kapag sobrang gusto na sila ng isang babae, hindi na nila kailangang mag-effort sa relasyon. Dito nagsisimulang mawala ang respeto, komunikasyon at unti-unting lumalamig ang samahan. Ang attraction ay hindi permanenteng bagay. Kahit gaano ka pa kagusto ng isang tao ngayon, maaari itong magbago depende sa kung paano mo siya tratuhin sa paglipas ng panahon. Kaya kung napansin mong mas madalas kanyang hinahanap, mas interesado siyang makasama ka, o mas ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal, huwag mo itong abusuhin. Sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon para maging mas mabuting lalaki. Ipakita mo pa rin ang respeto, katapatan at consistency. Tuparin mo ang mga pangako mo at huwag mong iparamdam na hindi na siya mahalaga dahil sigurado ka nang hindi kanya iiwan. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa sobrang kumpiyansa ng isang tao. Kapag iniisip mong hindi naman siya alis, doon ka nagsisimulang maging pabaya sa mga maliliit na bagay na mahalaga sa relasyon. Ang tunay na lalaking may mataas na value ay hindi ginagamit ang pagmamahal ng isang babae para sa sariling kapakinabangan. Pinapahalagahan niya ito at sinisikap niyang mapanatili ang tiwala at respeto sa isa't isa. Kapag mas pinahahalagahan mo ang relasyon kaysa sa iyong ego, mas tumitibay ang samahan ninyo at mas nagiging malalim ang koneksyon sa paglipas ng panahon. Tandaan mo ito, ang attraction ang nagbubukas ng pinto ng isang relasyon, pero ang respeto, consistency at mabuting pagtrato ang dahilan kung bakit ito nananatiling matatag. Number 2, panatilihin mo ang sarili mong buhay at mga pangarap. Maraming lalaki ang nagkakamali kapag alam nilang mahal na sila ng isang babae. Unti-unti nilang isinasantabi ang kanilang mga pangarap, trabaho, negosyo at personal na paglago dahil umiikot na ang mundo nila sa relasyon. Ngunit ang isang malusog na relasyon ay hindi nangangahulugang iiwan mo ang mga layunin mo sa buhay. Sa katunayan, mas tumitibay ang respeto sa isa't isa kapag pareho kayong patuloy na lumalago bilang individual. Patuloy mong alagaan ang iyong kalusugan, pagbutihin ang iyong skills, at magsikap sa iyong career o negosyo. Hindi lamang ito para sa sarili mo, kundi para rin sa mas magandang kinabukasan ninyong dalawa kung magiging seryoso ang relasyon. Hindi ibig sabihin nito na pababayaan mo ang babae. Ang ibig sabihin nito ay huwag mong gawing sentro ng buong buhay mo ang relasyon. Dapat may balanse sa pagitan ng pagmamahal at personal na responsibilidad. Halimbawa, kung may oras ka para sa trabaho, pamilya, pag-ehersisyo at mga pamangarap mo, ipagpatuloy mo ang mga ito. Ang isang mature na babae ay mas nirerespeto ang lalaking may direksyon sa buhay kaysa sa lalaking iniwan ang lahat para lang sa kanya. Kapag may sarili kang layunin, mas nagiging responsable ka, mas nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at mas nagiging matatag ang relasyon ninyo dahil hindi kayo umaasa lamang sa isa't isa para maging masaya. Ang pinakamagandang relasyon ay binubuo ng dalawang taong may sariling pangarap ngunit pinipiling suportahan ang isa't
isa habang sabay na lumalago. Tandaan mo ito, huwag mong isuko ang misyon mo dahil lamang sa pag-ibig. Ang tamang babae ay hindi hahadlang sa paglago mo. Sasamahan ka niyang abutin ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Number 3, huwag mong gamitin ang damdamin niya. Kapag alam mong malalim na ang nararamdaman ng isang babae para sa iyo, doon masusubok ang tunay mong karakter. Madaling samantalahin ang tiwala at pagmamahal ng isang taong handang gawin ang lahat para sa iyo. Ngunit hindi iyon ginagawa ng isang lalaking may prinsipyo. May mga lalaki na ginagamit ang sitwasyong ito para makakuha ng gusto nila. Pinapaasa nila ang babae, pinaghihintay ng matagal, o nagbibigay ng mixed signals dahil alam nilang hindi agad siya aalis. Sa una, maaring pakiramdam nila ay sila ang may kontrol, pero sa huli, sila rin ang sumisira sa tiwalang ibinigay sa kanila. Kung seryoso ka sa kanya, maging malinaw sa intensyon mo. Kung hindi ka pa handa sa isang relasyon, sabihin mo ito ng maayos at may respeto. Mas mabuting maging tapat kaysa magbigay ng maling pag-asa. Ang pagmamahal ay hindi laro at hindi rin ito kompetisyon. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi ginagamit ang emosyon ng iba para lamang mapalakas ang sariling ego o makaramdam ng kapangyarihan. Kapag pinahalagahan mo ang damdamin ng isang babae, mas nagiging matatag ang pundasyon ng inyong relasyon. Nabubuo ang tiwala, respeto at seguridad, mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kilig. Hindi mo kontrolado kung gaano kanya kagusto, pero kontrolado mo kung paano mo siya tratuhin. At ang paraan ng pagtrato mo sa kanya ang magsasabi kung anong klaseng lalaki ka. Tandaan mo ito, ang tunay na mataas ang value na lalaki ay hindi nananalo sa panloloko ng damdamin ng iba. Nananalo siya dahil marunong siyang maging tapat, responsable at may respeto sa taong nagmamahal sa kanya. Number 4, huwag mong kalimutan ang iyong sariling boundaries. Kapag sobrang gusto ka ng isang babae, maaaring gusto niyang makasama ka palagi, malaman ang bawat ginagawa mo, o gugulin ng halos lahat ng oras niya sa'yo. Bagamat normal ito sa simula ng attraction, mahalaga pa ring magkaroon ng malinaw na boundaries. Hindi masamang magmahal, ngunit hindi rin tamang mawala ang sarili mong pagkatao dahil sa isang relasyon. Ang isang malusog na relasyon ay may respeto sa oras, espasyo at personal na buhay ng bawat isa. Patuloy mong bigyan ng oras ang iyong pamilya, mga kaibigan, trabaho, pag-aaral at mga personal na layunin. Ang relasyon ay dapat maging bahagi ng buhay mo, hindi ang buong buhay mo. Kapag meron kang boundaries, mas nagiging balance ang relasyon. Naiiwasan ang sobrang dependency, selos, at hindi pagkakaunawaan na kadalasang sumisira sa magandang samahan. Halimbawa, kung kailangan mong magtrabaho o mag-focus sa isang mahalagang responsibilidad, ipaliwanag mo ito ng maayos. Ang taong tunay na nagmamahal ay mauunawaan na mayroon ka ring mga obligasyon sa buhay. Ang boundaries ay hindi pader na naghihiwalay sa dalawang tao. Ito ay gabay na tumutulong upang mapanatili ang respeto, tiwala at kalayaan ng bawat isa habang nasa isang relasyon. Kapag nire-respeto ninyo ang boundaries ng isa't isa, mas nagiging matatag ang inyong samahan. Hindi kayo nagsasakalan, kundi nagtutulungan para sabay na umunlad. Tandaan mo ito, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagiging magkasama sa lahat ng oras. Ang tunay na pagmamahal ay marunong ding rumespeto sa oras, pangarap at pagkatao ng bawat isa. Number 5, huwag mong itigil ang pagpapakita ng respeto. Maraming lalaki ang sobrang maingat sa simula ng panliligaw. Magalang silang magsalita, marunong makinig, at laging ipinapakita ang kanilang pinakamahusay na ugali. Ngunit kapag alam na nilang mahal na sila ng babae, unti-unti nilang binabago ang kanilang pagtrato. Dito nagsisimulang magkaroon ng problema. Ang respeto na dating kusang ibinibigay ay napapalitan ng pagiging kampante, kawalan ng konsiderasyon at minsan ay masasakit na salita. Ang tunay na lalaki ay hindi nagbabago ng ugali dahil lamang sigurado na siya sa nararamdaman ng babae. Sa halip, mas lalo niyang pinapakita ang respeto dahil alam niyang ang tiwala ay mahirap, buuin at madaling masira. Igalang mo ang kanyang opinyon kahit magkaiba kayo ng pananaw. Makinig ka kapag nagsasalita siya at huwag maliitin ang kanyang nararamdaman. Hindi kailangang pareho kayo ng iniisip para magkaroon ng maayos na relasyon. Ang maliliit na bagay tulad ng pagtupad sa pangako, pagiging magalang, at pagpapakita ng appreciation ay may malaking epekto sa tibay ng inyong samahan. Madalas, ang mga simpleng bagay na ito ang mas tumatatak kaysa sa mamahaling regalo. Kapag pareho ninyong nararamdaman ang respeto sa isa't isa, mas madali ninyong nalalampasan ang mga hindi pagkakaunawaan.
Dahil alam ninyong kahit may problema, hindi mawawala ang paggalang ninyo sa isa't isa. Hindi sapat ang pagmamahal lamang para tumagal ang isang relasyon. Kailangan din ng respeto, tiwala at mabuting komunikasyon. Kapag nawala ang respeto, unti-unti ring humihina ang pagmamahal. Tandaan mo ito, ang babaeng tunay na nagmamahal ay hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Ang hinahanap niya ay lalaking patuloy siyang nirerespeto, pinapahalagahan at tinatrato ng may dignidad kahit lumipas na ang panahon. Number 6. Patuloy mong kontrolin ang iyong emosyon. Kapag alam mong mahal na mahal ka ng isang babae, madali kang matuksong maging padalos-dalos sa iyong emosyon. Ang iba ay mabilis magalit, magselos, o magsalita ng hindi nag-iisip dahil iniisip nilang hindi naman sila iiwan. Ngunit ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kanyang pisikal na kakayahan. Mas nakikita ito sa paraan ng pagkontrol niya sa kanyang emosyon, lalo na sa mga sitwasyong puno ng tensyon. Kapag may hindi kayo pagkakaunawaan, huwag agad magtaas ng boses o magsalita ng mga salitang pagsisisihan mo sa huli. Mas mabuting huminahon muna at unawain ang sitwasyon bago magbigay ng reaksyon. Hindi ibig sabihin nito na wala kang karapatang magalit o masaktan. Ang ibig sabihin nito ay matutunan mong ipahayag ang iyong nararamdaman sa paraang may respeto at may pag-iisip. Ang isang lalaking marunong magkontrol ng kanyang emosyon ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa kanyang partner. Alam niyang kahit may problema, hindi siya matatakot na kausapin ka dahil marunong kang makinig at tumunawa. Sa kabilang banda, ang lalaking laging padalos-dalos sa emosyon ay maaring makasira ng tiwala at kapayapaan sa relasyon. Minsan, isang maling salita lang ang sapat upang makapag-iwan ng sugat na mahirap ng paghilumin. Ang emotional maturity ay hindi nangangahulugang hindi ka na makakaramdam ng emosyon. Nangangahulugan ito na ikaw ang may kontrol sa iyong emosyon, hindi ang emosyon ang kumokontrol sa iyo. Tandaan mo ito, kapag marunong kang kontrolin ang iyong emosyon, mas magiging matatag ang relasyon ninyo. Ang kalmadong isip ay mas nakakagawa ng tamang desisyon kaysa pusong pinangungunahan ng galit o bugso ng damdamin. Number 7. Huwag mong tigilan ang pagpapabuti ng sarili. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pagtigil sa pag-unlad. Kapag alam nilang mahal na sila ng isang babae, pakiramdam nila ay wala na silang kailangang patunayan, kaya unti-unti nilang pinababayaan ang kanilang sarili. Ngunit ang katotohanan, ang attraction ay hindi lamang nabubuo, kailangan din itong mapanatili. At isa sa pinakamabisang paraan para gawin, iyon ay ang patuloy na pag-improve ng iyong sarili. Patuloy kang magbasa ng mga libro, matuto ng mga bagong kasanayan, alagaan ang iyong kalusugan, at magsikap sa iyong trabaho o negosyo. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang nagpapataas ng iyong value bilang lalaki, kundi nagpapabuti rin ng kalidad ng iyong buhay. Hindi mo ito ginagawa para lang mapabilib ang babae. Ginagawa mo ito dahil may respeto ka sa sarili mo at gusto mong maging mas mahusay kaysa sa dati mong bersyon. Kapag nakikita ng isang babae na may direksyon ang buhay mo at hindi ka tumitigil sa pag-unlad, mas lalo kang nirerespeto. Nakikita niya na ang relasyon ninyo ay hindi hadlang sa mga pangarap mo, kundi bahagi lamang ng mas malaking layunin mo sa buhay. Sa kabilang banda, kapag pinabayaan mo ang sarili mo dahil kampante ka na, maaaring unti-unting mawala ang sigla, disiplina at kumpiyansa mo. Hindi lang relasyon ang maaapektuhan, kundi pati ang kinabukasan mo. Ang isang malusog na relasyon ay binubuo ng 2 taong parehong lumalago. Pareho kayong nagsisikap na maging mas mabuting partner at mas mabuting tao araw-araw. Kaya huwag mong isipin na tapos na ang laban kapag nakuha mo ang puso ng babaeng gusto mo. Sa maraming pagkakataon, doon pa lamang nagsisimula ang tunay na responsibilidad. Tandaan mo ito, ang babaeng tunay na nagmamahal ay hindi lang ma-attract sa lalaking nakilala niya noon. Mas lalo siyang humahanga sa lalaking patuloy na lumalago, may disiplina at hindi tumitigil sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Number 8. Panatilihin mong tapat ang iyong intensyon. Kapag nabaliw o sobrang nahulog na ang isang babae sa iyo, may pagkakataon na halos handa na siyang paniwalaan ang bawat salitang sasabihin mo. Dahil dito, mas malaki rin ang responsibilidad mo bilang lalaki. Huwag mong gamitin ang tiwalang ibinigay niya para magsinungaling, magtago ng katotohanan o magbigay ng mga pangakong hindi mo naman kayang tuparin. Ang tiwala ay madaling ibigay, ngunit napakahirap ibalik kapag ito ay nasira.
Kung seryoso ka sa relasyon, ipakita mo ito sa pamamagitan ng iyong mga kilos, hindi lamang sa matatamis na salita. Mas mahalaga ang consistency kaysa sa magagandang pangako. Kung hindi ka pa handang mag-commit, maging tapat ka. Mas masasaktan siya sa simula, pero mas mabuti iyon kaysa paasahin mo siya ng matagal sa isang relasyong wala ka namang balak panindigan. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil nawala ang tiwala. Kapag nasira ang tiwala, kahit gaano pa kalalim ang nararamdaman ng isang tao, magiging mahirap na itong buuing muli. Ang isang lalaking may mataas na value ay hindi natatakot magsabi ng totoo. Alam niyang ang katapatan ay pundasyon ng isang matatag at pangmatagalang relasyon. Kapag tapat ang intensyon mo, mas magiging panatag ang babae sa piling mo. Hindi niya kailangang manghula o magduda sa bawat kilos mo dahil alam niyang malinaw ang direksyon ng inyong relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabatay sa panlilinlang o pagmamaniobra. Ito ay nabubuo sa araw-araw na pagpili na maging tapat, responsable at may respeto sa damdamin ng isa't isa. Tandaan mo ito, kung talagang mahal ka ng isang babae, huwag mong suklian ang pagmamahal niya ng kasinungalingan. Suklian mo ito ng katapatan dahil ang tiwala ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang matibay na relasyon. Number 9. Huwag mong balewalain ang maliit na bagay. Kapag matagal na kayong magkasama at alam mong mahal ka na ng isang babae, madaling isipin na hindi na mahalaga ang maliliit na bagay. Ngunit sa katotohanan, ang matatag na relasyon ay kadalasang nabubuo sa maliliit na kilos na paulit-ulit na ginagawa. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para iparamdam na mahalaga siya. Madalas mas naaalala ng isang tao ang simpleng pag-aalala, paggalang at oras na ibinigay mo kaysa sa mamahaling regalo. Maglaan ng oras para kumustahin siya. Makinig kapag may gusto siyang ikwento. Alalahanin ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Ang mga simpleng kilos na ito ay nagpapakita na pinapahalagahan mo siya. Kapag may nagawa kang mali, matutong humingi ng tawad. At kapag siya naman ang nagkamali, matutong makinig at magpatawad kung maaari. Ang isang relasyon ay hindi kompetisyon kung sino ang laging tama. Huwag mong isipin na dahil mahal ka na niya, ay mananatili na siyang masaya kahit pabayaan mo ang relasyon. Tulad ng isang halaman, ang pagmamahal ay kailangan ding alagaan upang patuloy na lumago. Maraming relasyon ang hindi nasisira dahil sa isang malaking problema. Mas madalas itong unti-unting humihina dahil sa kakulangan ng oras, atensyon, respeto at pagpapahalaga sa maliliit na bagay. Ang tunay na lalaki ay hindi lamang mahusay sa simula ng panliligaw. Patuloy niyang ipinapakita ang pagmamahal at respeto kahit matagal na silang magkasama. Kapag pareho ninyong pinapahalagahan ang maliliit na bagay araw-araw, mas nagiging matatag ang pundasyon ng inyong relasyon at mas madaling malampasan ang mga pagsubok. Tandaan mo ito, ang malalaking relasyon ay hindi nabubuo sa malalaking pagkakataon lamang. Nabubuo ito sa maliliit na tamang gawain na ginagawa ninyo araw-araw para sa isa't isa. Number 10. Patuloy mong piliin siya araw-araw. Maraming lalaki ang naniniwala na kapag nakuha na nila ang puso ng isang babae, tapos na ang kanilang trabaho. Ngunit ang katotohanan, ang tunay na relasyon ay nagsisimula pagkatapos ng attraction, hindi bago ito. Ang pagmamahal ay hindi lamang isang emosyon, isa rin itong desisyon na inuulit araw-araw. Kaya kahit mahal na mahal ka ng isang babae, kailangan mo pa ring piliin siyang tratuhin ng may respeto, katapatan at pagmamahal. Huwag mong isipin na dahil hindi ka na niya iniiwan, maaari mo na siyang baliwalain. Ang isang tao ay maaaring manatili sa relasyon, ngunit unti-unti ring mapagod kapag hindi na niya nararamdaman ang pagpapahalaga. Patuloy mong iparamdam na mahalaga siya. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling regalo o ingranding sorpresa. Minsan sapat na ang oras, pakikinig at pagiging present kapag kailangan ka niya. Kapag may problema, piliin mong ayusin ito kaysa takasan. Kapag may hindi pagkakaintindihan, piliin mong makinig kaysa makipag-away. Ang bawat tamang desisyon ay nagpapalalim ng tiwala sa inyong relasyon. Ang matatag na relasyon ay hindi nabubuo dahil sa swerte. Nabubuo ito dahil araw-araw pinipili ng dalawang tao na unawain, igalang at suportahan ang isa't isa kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Ang isang lalaking may mataas na emotional maturity ay alam na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkuha lamang. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng seguridad, respeto at kapayapaan sa taong pinili niyang mahalin. Tandaan mo ito, hindi ka minamahal ng isang babae dahil lamang sa kung sino ka ngayon. Patuloy kanyang mamahalin kapag araw-araw niyang nararamdaman
Na pinipili mo rin siya, hindi dahil obligado ka, kundi dahil iyon ang gusto ng puso mo. Number 11, huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Maraming lalaki ang kapag sobrang mahal na sila ng isang babae, unti-unti nilang nakakalimutan ang sarili nila. Lahat ng oras, desisyon at kaligayahan nila ay umiikot na lamang sa relasyon. Ngunit ang isang malusog na relasyon ay hindi nabubuo kapag isang tao lang ang inuuna. Nabubuo ito kapag pareho kayong may respeto sa isa't isa at sa inyong mga sarili. Patuloy mong alagaan ang iyong kalusugan, pangarap, pananampalataya, pamilya at mga responsibilidad. Ang mga ito ang bumubuo sa iyong pagkatao bago pa man dumating ang isang relasyon. Huwag mong isakripisyo ang iyong mga prinsipyo para lamang mapasaya ang isang tao. Ang babaeng tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi hihilingin na talikuran mo ang iyong mga pinahahalagahan. Kapag mahal mo ang sarili mo sa tamang paraan, mas nagiging matatag ang isip mo. Hindi ka madaling matakot, hindi ka madaling magselos, at hindi ka rin madaling mawala ng direksyon kapag may problema sa relasyon. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagkilala na may halaga ka bilang tao at responsibilidad mong pangalagaan ang iyong isip, katawan at kinabukasan. Kapag pareho ninyong mahal at nirerespeto ang inyong mga sarili, mas nagiging matatag ang inyong relasyon. Hindi kayo umaasa sa isa't isa para maging buo, kundi pinipili ninyong samahan ang isa't isa habang pareho kayong lumalago. Sa huli, tandaan mo na ang pinakamagandang relasyon ay hindi iyong nawawala ang sarili mo. Ang pinakamagandang relasyon ay iyong tinutulungan kayong maging mas mabuting tao kaysa noong una kayong nagkakilala. Tandaan mo ito, ang babaeng tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi gugustuhing mawala ang dating ikaw. Kaya habang minamahal mo siya, huwag mong kalimutang mahalin, alagaan at pagbutihin din ang sarili mo araw-araw. Sa video na ito, tinalakay natin ang 11 bagay na dapat mong gawin kapag napansin mong sobrang interesado o malalim na ang nararamdaman ng isang babae para sa iyo. Kung mapapansin mo, wala sa mga ito ang tungkol sa panloloko, pagmamanipula o paglalaro ng damdamin. Dahil ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa dami ng babaeng nahuhumaling sa kanya, kundi sa paraan ng pagtrato niya sa taong nagmamahal sa kanya. Tandaan mo, ang attraction ay maaaring magsimula sa hitsura, confidence o personalidad. Ngunit ang dahilan kung bakit tumatagal ang isang relasyon ay ang respeto, katapatan, tiwala at consistency. Kapag may isang babaeng piniling ibigay sa iyo ang kanyang tiwala at pagmamahal, huwag mo itong balewalain. Hindi lahat ng tao ay makakatagpo ng isang taong handang manatili sa panahon ng saya at hirap. Kung hindi mo kayang suklian ang nararamdaman niya, maging tapat ka. Ngunit kung pinili mong mahalin siya, gawin mo ito ng buong puso at may paninindigan. Dahil ang isang relasyon ay hindi laro, isa itong responsibilidad. Sa huli, tandaan mo ito, hindi mahirap magpa-fall ng isang tao. Ang tunay na hamon ay kung paano mo mapapanatili ang kanyang tiwala, respeto at pagmamahal sa paglipas ng panahon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Darkness of Truth para sa mas marami pang content tungkol sa psychology, human behavior, self-improvement, masculinity, at healthy relationships. This is Darkness of Truth. Hanggang sa susunod na video.